birthday na pagsimba. Kumusta man tang tanan? Maayo. Maayo yun for me. Naatay mga dili maayo pero kaloy sa Ginoo ma-okay ra gihapon. And salamat kitang tanan sa nanaadiri karon. Ang uban wala na mga rason kung siguro kami pa sila. Mag-ampo kita. Thank you, Lord, na ami karon Ginoo. Nagasimba kanimo, Lord. Salamat sa maayong panglawas, sa opportunity na naami karon Ginoo, Lord. We thank you for all the blessings. Sa good health, Lord. Thank you even sa provisions, Lord. Sa imong pag-uban ka na mo kanunay, Lord. Kanya-kanya na mong pamilya, Lord Jesus. Ikaw rin nakabalo, Lord, sa mong kanya-kanya na mong kasing-kasing Ginoo. We offer to you, Lord, ang tanan. Unta, Lord, nga karon sa amo ang pagsimba, Lord. Ma-bless kami, Ginoo. Each of us, Lord, ug sa mga wala po na nakatambong karon, Lord, ikaw rin nakabalo, Lord Jesus. Ubani kami karon, Ginoo, Lord. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Naantay responsive reading. Akong pag-aunahan niya mag-follow mo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. For from Him and through Him and to Him are all things. In love, representing us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of glorious grace, which He has blessed us in the Lord. For from Him and through Him and to Him are all things. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us. For from Him and through Him and to Him are all things. In all wisdom and insight, He has made known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. For from Him and through Him and to Him are all things. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might believe the praise of His glory. For from Him and through Him and to Him are all things. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance, until we are part of the praise of His glory. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Pwede kita magtingin ko sa And there's just one thing that I want to say.
Ngayong gabi, sa nang bulan na karon? July na. Ha? Sabot, ipasabot nga nakatuma na. Ha? Buat pasabot, dali ra kaayo. Buat pasabot nga dali ra tama. Dali ra mutubo nga ito mga edad. Di yun mapunggan. So, welcome na sa atong simba karon. Salamat sa pag-lead sa atong simba karong gabi. Muni ang title sa atong mensahe karong gabi. Kasi maka-encourage panahon sa pagsulay. Panahon sa kalisod. Unsa bay maka-encourage sa ato during trials, during difficulties, kung natay mga ginatubang ng mga problema, unsa maka-encourage sa ato? Kung may kauman, magkamulukan na reward. Sa dihang gisulat ang libro sa Hebrews, pero nato na balik-balik din nga ipanlutos ang mga Kristohanon. Ang rason nga nung ipanlutos sila tungod kay ilang gibiyaan ang ilahang relihiyon dayon nisulod na sila kang Ginoong Hesus. Tirig kaayo ang persecution nga ilang naagian kaya ang uban kanila murag natintal na nga mubalik sa ilang daan nga relihiyon. Bago lang sila nisunod kay Jesus, kay mga Hudiyo mo na sila na membro sa Judaism. Bago lang sila nisunod kay Jesus dito o kay Jesus na. Pero kanang nahagit sila og maayo ba? Grabe kayo ang persecution nga ilahang nga naagian. Murag ang uban kanila kagipapon na. Tungod sa paglutos kanila. Karon giun sa man pag-encourage, pag-motivate sa writer kini nga mga Kristohanon para madasig sila, para mupadayon sila sa ilahang pagsunod kang Kristo, taliwala sa persecution ng ilang ginatubang. Giun sa sila pag-encourage. Diri sa atong teksto sa chapter 12, verses 3 to 11, naghisgot siya og duha ka butang aron madasig ang mga Kristohanon. Ato sa ning basahon na kumuhangyon nga motindog samtang basahon nato ning mga bersikulo. Hebrews chapter 12 gikan sa verse 3 hangtod sa 11. Ato basahon 1 to 3 go. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son." Endure hardship as discipline. God is stripping you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while, as they thought best. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Salamat, Lord, sa imong pulong na among nabasa.
tabangi kami, tudloy kami, aron among masabtan kini nga mga bersikulo aron madasig kami Ginoo, ma-encourage kami sa among pagpadayon sa pagsunod kang Kristo bilang among Ginoo manluluwas. Kini among gitugan sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede lang ka mo kabalik ko lingkod. Base sa versikulo 3 hangtod sa 4, ang una nga makapadasig panahon sa pagsulay mo ni siya ang mga pag-antos ni Jesus. Now, sa unsa man nga paagi. Tingod din sa verse 3 sa Cebuano. Tumulog mo basa na. Hunaan ninyo kanunay kung unsa ang mga pag-antos ni Jesus. Huna-hunaa. Pamalandungi ang mga pag-antos nga naagian ni Ginoong Jesucristo. Giingnan ta din hinga atong pamalandungan ang mga kalisod, ang kapait, pagsulay nga naagian ni Ginoong Jesucristo. Unsa man yung mga naagian sa una? Unsa man yung mga kasakit, makalisod ka, naagian ni Ginoong Jesucristo sa una? Pwedeng naghana. Diba? Sa pasungan siya gipanganak. Pobre ang pangginikanan. Baby pa lang siya, gusto na siya ipapatay ni Herodes. Pagsugod na sa iyang ministry, daghan ang laraw, plano nga ipapatay siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, mga parik pagkakauban, mga religious leaders. Kanya, isa kahigayon, giingan siya nga nabuang niya. Isa ka panahon, giingan siya nga na gisapian siya o daotang espiritu. Wala dito ang pamilya sa iya. Bisa na iyang kaulingon ng mga igsoon. Dili mo tuo sa iya. Gani ang iyang igsoon mo na ingon nga, nag-ingon nga nabuang naman ni Jesus. Iyang pamilya mismo ang nagsulti niya. Gitraidor siya sa iyang suod nga amigo. Gibiyaan siya sa iyang mga kauban. Ipasagdan siya sa iyang mga higala. Kapulutan nga, gisilutan siya sa sala nga wala niya gibuha. Gilubong siya sa lubnganan, sa hinulaman nga lubnganan. Experience ba nato ning mga naagian ni Jesus? Experience nato wala. Wala tingali kay lahi pa po na nato mga naagian, di ba? Lahi pa po na nato mga kasinatian. Lahi ang mga pag-antos, ang mga kalisod na atong naagian. Pero kung atong ikumpara ang atong mga pag-antos ng Jesus, layo pagkaita, di ba? Layo pagkaita. Wala ra sa kumingking ang mga pag-antos nato kumpara sa mga pag-antos ni Jesus. So kung naluyag ka sa imong pagtuo, kung na-discourage ka sa imong kahimtang, ingon diha, huna-hunaa ang mga pag-antos ni Jesus. Pamalandungi, ikumpara ang imong sitwasyon sa sitwasyon ni Jesus sa una. Di ba, ma-comfort ka? Di ba, madasig ka? Di ba, makaingon ka sa imong kagulingon dito, no? Layo ka mong kaya akong nagyan. Sige ko reklamo. Sige ko demand. Wala na sa kumingking ng akong mga naagyan karong problema kumpara sa giagian ni Ginoong Jesucristo sa una. Diba? Nga, bisan gani kung kini ba tang ikumpara na to atong sarili sa ubang tao. Diba na, titahin ka ubang karong problema, nakasalisod ng kahintang. Nya, itry na kung compare imong sarili sa kahintang sa uban. Kaya, yung nahunaan at kaya ginaatugang ng problema, ikumpara na kung imong kaugalingon sa ubang tao nga, mas nagpo pag problema ni mo.
Mas lisod pa og kahimtang kumpara nimo. Maminaw ka lang og ang problema sa ubang tao, di ba ma-comfort ka? Mag-comfort ka, maguna-una sa imong kagalingon kay layo ra day kay anang imuhan. Problema kumpara sa uban. Kadungdong ko atong kahigayon dito pa sa Iligan. Bago ang katong bagyo nga sendong. Sobra katunga sa among mga membro ang naapektuhan. Sobra katunga sa among mga membro. So, naghimo gyud ka ng debriefing session. Pagkahuman sa simba, among gi-request katong mga naapektuhan sa baha na magpabilin para sa among debriefing session. No? So, tungod kay debriefing session man, amo silang i-encourage gyud nga i-share ang ilahang mga kasinatian. Niadtong gabi una, di ko kalimot, December 17, 2011, kung sa ilahang nakita, kung sa ilahang nadungog, kung sa ilang gibati, paon sa sila naka-survive sa baha. Unsay mga na-damage sa ilahang mga properties, and so on and so forth. Kaya debriefing session lagi. Paggawas nila ba? Ma-share nila, ma-istorya nila ang ilahang mga kasilapian. So, halos tanan sa ilaha nakashare, nagupan ng hilak, kasagaran ng hilak yun. Kaya dili man ito basta-basta yun nga trahedya. Na isa dito nag-share nga, mag-consider na mo nga katugid ang pinakahadlok, pinakakuyaw o na-experience, isang pa siya kapamilya, balang asawa din, tulog ka anak, may mga anak, katungod din ang subdivision kay kanang bukid ang maigo ba sa dako masuba sa Iligan. Ngayon ang subdivision, subaan din niya, ni anak pag ilang subdivision ba, so, igo yung kaisa sa suba, sa tubig. Gani, katong ilang subdivision mo pinaka gabi o badly hit ba, pinaka na-damage yun umayo. Kaya ito yung mga bisita na mo, ikan sa dyan sa nanganto dito, katong mga babae, kalit lang sila o hilak, pagtanaw nila sa subdivision ba nga nahapay. Hilak dito ang mga bisita. So, katong pamilya nga nag-share sa ilang kasinatian, consider na mo nga katugyan ang pinakakuyaw. Pinakamahadlok nga experience nga na-share ni atong tungod. So, pag humanog share sa asawa, na ako'y nalunggan sa akong likod. Ako nalunggan sa akong likod. Siya, di na lang ko mag-share. Kaya akong i-share mo chicken ramang kayo, simple ramang kayo. Grabe mo na yung experience sa uban. Kining ako, marang wala ramang. Human nga nadunggan ba itong i-share sa uban, may grabe kayo. Yan mga muna, marang nahilis pa yung problema. Marang na-comfort siya ba? Isang nakaagig good food siya sa baha, pero sa iyang pagpaminaw sa uban, na binigyan ka itong usan na grabe kay naiyan, murag nahilis ang iyang problema, murag nahawala ang iyang problema, murag na-comfort siya. Sa diha nga iyahan, ikumpara iyang kagalingon sa uban, na mas grabe pag yun kung naagian kaysa yan. So, muna'y gusto na ko pasabot karong gabi iba nga ma-comfort ta, no? Kung atong i-try o kumpara ang atong kaugalingon sa uban, ang atong kahimtang o ang kahimtang sa uban, ang atong problema o ang problema sa uban, mas dako pa kaysa ato. So, kung ma-comfort ta nga, kung atong i-share ang atong kahimtang sa uban, comfort ta, how much more kung atong ikumpara ang atong kaugalingon sa mga naagian ni Kristo. Sabi kaingon ako ganina nga wala na gyud nato mga pagsulay mga pag-antos kumpara sa naagian ni Jesus. Ang mga kalisod pag-antos wala na. Wala na.
Kung kinahanglan ta og comfort, kinahanglan ta og encouragement, galuyata sa atong pagtuok, na discourage ta, munang ingon sa pulong sa Ginoo. Huna-hunaan ninyo kanunay kung unsa ang mga pag-antos ni Jesus. Compare your trials and sufferings with the trials and sufferings of Jesus. Reflect on the sufferings that He went through before. If you are in pain physically, in pain ka physically, ato lang una-unaon kung sa ka painful po ka itong ma-experience ni Jesus o na, di ba? Gikulata siya, giluwaan, pakarga sa cross, ayha siya gigilansa, bukat ka ay ma-cross. If you are in pain emotionally, nasakitan ka sa imong pagbati, una-una alam putong naagian ni Jesus sa una nga gibudhian siya sa iyahang mga disipulo, gilimon siya o katulad ni Pedro, lonely ka siya, gibiyaan siya sa iyahang mga disipulo. Forsake ka din siya sa God the Father, di ba? Katulo siya naghamyo. Kung pwede lang, ganit na siya mag-antos, pero muna siya, my God, why have you forsaken me? Muna nga, tungkol anak, si Jesus maka-simpatiya yun ka na to. Bisan sa nga, matang sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Nalistan ta na atay mga pagsulay, mga problema. We are in pain, if we feel rejected, betrayed, we feel lonely. Unsa pa na siya na atong naagian po na ni Jesus tanan. Naagian ni Jesus tanan. Na-encounter niya ng klase ng mga pagsulay o mga pag-antos samtang niya sa dinis kalibutan. Muna na makasimpatiya siya sa atong kahintang. Siya ang number one makasimpatiya kanato. So, kung give up na ka, kung gikapoy ka physically, emotionally, or spiritually, kung na-discourage ka, ang iyong sa pulong sa Ginoo sa atong karon, focus on Jesus. Meditate on Jesus. Meditate on the cross. And there you will find comfort and encouragement. Muli ang ikadua nga makadasig nato. Isa na siya? Ang kamatuoran nga kita mga anak sa Diyos. At sa verses 5 to 11, ang writer naghisgot siya tungkol sa pagdisiplina. Nga kung gidisiplina ka sa Ginoo, buti pasagutan, sigot pasagutan. Kung gidisiplina ka sa Ginoo, sigot pasagutan. Nga ikaw anak ka sa Ginoo. Kung wala ka niya gidisiplina, ano yung mga verses din yun, tingali, nalimtanan ninyo ang tambag sa Diyos kaninyo. Isip iyang mga anak. Sa verse 7. Kay kana pagdisiplina sa Diyos kaninyo, tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. So, pero kini magong pagdisiplina or discipline, negative mo siya paminawon, di ba? Ang pulong na disiplina. Okay. Kisa ba sa ato malipay ang disiplina? Kisa ba na nagdisiplina niya, nagkatawa, nag-enjoy? Wala, di ba? Marami ng disiplina na suko, nagkatawa. Siyempre, suko yun, di ba? Hindi man enjoyable ang pagdisiplina. Nabisan kahibalota nga para na sa kaayuhan sa mga bata o kaayuhan sa atong disiplina, dili na sa enjoyable, no? Dili siya lalim. Dili lalim sa anak ng disiplina o sa amahan o sa inahan nga nagdisiplina. Dili sayon, dili enjoyable. Mura gani nga dahang mo ginikanan na pakyas ani kay super siya.
lecture sa una nga, kung magdisiplina gani ka, ayaw ka suko. Lisod ba? Hindi ko masuko. Nindot kitong suko ka para express yun. Dili enjoyable ang magdisiplina. Pero, luyo niya anang idea ba nga, ang bagay disiplina ta sa Ginoo. Luyo niya anak nga idea, ang buti pasabot nila mga igsuon, nga kita, mga anak sa Ginoo. Muna yung pinaka-importante. Diba? Muna yung maka-comfort sa ato. Diba? Ang kamatuuran ng kita, anak sa Ginoo, iya sa Ginoo. Ang ikaduha, itong nalungan ako kanina, kung gidisiplina ta sa Ginoo, buti pasabot anak nga, gihigugma ta niya. Mga ginikanan kabulong kita na, diba? Nga ang pagdisiplina, part na sa paghigugma. Dili mo na ma-appreciate sa mga bata, di ba? Diba? Dili siya ma-appreciate kay mga bata lagi. Pero kinahanglan na buhaton. Kaya ang pagdisiplina, part sa paghigugma. Nunana po na itong Ginoo ng Igsuan. Ang atong amahan sa langit. So, kung ang mga pagsulay o pag-antos maagi sa Ginoo sa iyang pagdisiplina ka nato, okay ra. Tapos pura ko ha, kung ang mga pagsulay, pag-antos pumaagi sa Ginoo sa iyang pagdisiplina sa ato, para sa ako okay ra. Ano man? Kaya ginapakita lang sa Ginoo nga gihigugma ta niya. Ug mao na importante. Diba? Dito mag-focus dito sa iyang pagdisiplina sa ato. Dito mag-focus sa mga pagsulay, pag-antos. Mag-focus na dito sa kamatuoran nga anak ka sa Ginoo. Nga gihigugma ta niya. Kaya mo na yung maka-comfort sa ato. Mo na yung atong gikinahanglan. Na, dili unta mawala ba or malimtan ka na ng kamatuoran. Bisan taliwala sa atong mga problema, kasilip, kalisod, kawan-on, kanang mo dumini mo pati babaw gyud ba nang kanang huna-huna ba kanang mo dominate gyud kana nga huna-huna ba nga kita mga anak sa Ginoo, kita mga gihigugma sa Ginoo. Muna importante yun. Dapat kana gyud ang sulod sa atong huna-huna pabilin sa atong kasing-kasing. So, duha ka butang nga makadasig ka na to. Una, ang mga pag-antos ni Kristo. Kung mahuna-huna ta sa iyang mga naagian sa una, layo magkayo ta. Pero salamat sa iyang mga pag-antos, kaya iyang pag-antos nahimong kalipay na to. Diba? Ang iyang mga pag-antos, ang iyang kamatayon, nahimong kinabuhi alang kanato. Ang ikaduha, ang kamatuoran kita mga anak sa Ginoo. Gani karong gabi sa atong pag-celebrate sa communion, ma-remind na po kita hitungod sa mga pag-antos ni Kristo. Kining mga elements sa communion, kining communion bread, kining cup, naga-simbolo ka na sa pag-antos si Jesus, diba? Kikihatag ba niya iyang kaugalingon? Nagpaakas na siya o dugo, di ba pag-antos na, pagsakripisyo na. Ma-remind kita karong gabi, pinaagi sa pag-partake na to sa mga elements. O ma-remind po kita na tungod sa atong pagtuo, pagsalit ng Kristo, pinaagi sa atong pagdawat kang Ginoong Kristo bilang atong Ginoo manuluwas. Nahimo kita mga anak sa Ginoo. Karon ato na siyang i-celebrate. Pinaagi sa pagpartake sa mga elements sa communion. Atong andamon na nato mga kagalingon, atong ituko na nato mga ulo sa pag-ampo. At kung mga iyon ng igsoon na magpasalamat kamo. Magpasalamat kita, pasalamatan nato ang Ginoo sa iyahang pagsakripisyo, pag-antos aron kita maluwas. Pasalamatan po nato ang Ginoo. Okay? Pinagi sa atong pagtuo, pagsalig kaniya, nahimo kita niyang mga anak.
karon ato kanang i-celebrate pinaagi sa pag-partake sa communion. Mga igsoon ato pasalamatan ang Ginoo. Simbahon nato siya pinaagi sa pag-ampo. Salamat Ginoo ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo sa diin mapahinumduman na usab kami sa imong pagsakripisyo o pag-antos alang kanamo aron kami maluwas. Dili gyud namo matugkad Ginoo ang mga kasakit, ang mga kalisod nga imong naagian. Pero imong gi-antos kanang tanan Ginoo aron kami maluwas. Aron among malikayan ang silot nga alang kanamo. Salamat po Ginoo kay imo kaming gihatagan og katungod nga mahimong imong mga anak nga pinaagi sa among pagdawat, pagtuo kang Kristo bilang among Ginoo manuluwas. Imong gihatag kanamo kana nga pribilehiyo. Kanang nindot kaayo nga oportunidad nga mahimo nimo mga anak Ginoo. O mapasalamaton kaayo kami. Salamat Lord kay pinaagi ni anak nga kamatuoran. Madasig kami Lord. Kahimo kami sa pag-atubang sa bisag unsa nga mga pag-antos pagsulay. Kay naa kanamo kini nga magkamatuoran Ginoo. Nga muagi among gikinahanglan. Lord, karong gabi among i-celebrate kani nga makamatuoran. Lord, uban ang mapasalamaton kaay namo nga kasing-kasing Ginoo. Sa imong gibuhat, Lord, tanan imong gibuhat aron kami maluwas. Tungod sa imong pagluwas kanamo, di kami karon Lord nagkahiusa, nagasimba, nagapasalamat, nagaila sa imong ang gibuhat kanamo Lord. Pasaylo apod kami Lord kung naay mga butang sa among kinabuhi karon, sa among hunahuna, sa among kasing-kasing nga dili maayo supag sa imong kabubuton Lord. Hugasi kami sa among mga sala. Kuhaa ang mga babag Lord nga naa sa amo. Himo kaming angayan sa imong atubangan Lord. Limpiri kami pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo nga giuras sa krus sa Kalbaryo. Wala laing makahugas sa among mga sala kundi ikaw ra gid Lord. Kanimo kami magpaduol, kanimo kami maghanyo Lord. Himo ang kaming takos karong gabi tungod kay sagrado kini siya nga selebrasyon. Salamat Lord kay nagsaad po kasi ng pulong kami mo paduol, kami mo mangayo pasaylo, handang kami pasaylo o hinlo sa among mga sala. Kana ang among saligan Ginoo nga saad nimo Lord. Ikaw panalangin kanamong tanan karon Lord, samtang among pag-aabitan kini mga elements sa communion. Mapuno unta sa pagdayeg o pasalamat ang among matag sa kasing-kasing lubos sa tanan imong ngalan mo mahimaya. Salamat kini tanan ang gitugan sa pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Akong giimbitara ang matag-usan niya karon mag-appeal sa atong communion service. I-invite ng mga nalinis sa tubangan sa gabisa sa pagkuha sa mga elements sa communion.
The Lord Jesus, in the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body given for you. Do this, eat this bread in remembrance of me." Magatungan kita sa pagkaon. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, drink this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he will come again." Let's drink together. Dalayon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Dili kami muhunong sa pag-ila sa imong kaayo, sa imong gibuhat ka na mo, Ginoo, aron kami maluwas sa among mga sala. Salamat, Lord, kay nahimo kaming kabahin sa imong gingharian, sa imong pamilya. Tungod pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo kanamo, o sa paghatag nimo kanamo sa kasa sa pagtuo aron among dawaton, among saligan si Kristo bilang among Ginoo ug manluwas. Salamat niya na Ginoo nga kamatuoran nga dili lang namo nadunggan na natun-an kundi labaw sa tanan among nasinapi Ginoo. Importante kaayo nga kamatuoran Ginoo. Very comforting kanamo Ginoo. Blessing kaayo sa amo Ginoo nga among nasinati kana nga kamatuoran nga kami imong giluwas pinagi sa among pagtuo. Nahimo kaming kabahin sa imong garian. Imo kaming mga kaanakan, ikaw ang langit ng amahan. Lord, padayon ka nga magpanalangin niya na kamatuoran sa among mga kasing-kasing. Wala kami masayo, Lord, sa mga pagsulay, mga problema nga among ma-encounter sa unahan. Pero Lord, nagsaad ka bilang among langit ng amahan, dili nimo kami pasagdan, dili nimo kami biyaan. Dili nimo kami buhian, Ginoo. We are safe, Lord, in your mighty and loving hands. Salamat niya na kamatuoran, Ginoo. Nga anak nga kasiguraduhan nga padulong gyud kaming tanan sa imong himaya. Walay makapakang kanamo, walay makapugong kanamo, walay makapahimulag kanamo, Ginoo, gikan sa imong gamhanan mga kamot, gikan sa imong gugma. Salamat niya na kamatuoran, Ginoo. Sa among pagtapos karon, ikaw mag-auban sa among pagpamuli, balunon namo sa among mga kasing-kasing kini nga makamatuoran, Ginoo. Ug panalangin kini sa among mga kasing-kasing. Salamat sa matag-usan niya karon, matag pamilya nga niya karon. Ang imong panalangin mana ka namong tanan. Bisan ang mga kaigsuonan namo nga wala karon dinhi, ang imong panalangin mana usab kanila. Gidayon ka namo gipasalamatan, Ginoo. Ang tanang dungog ug himaya among gipadangat, among gi-express niya kanimo, Ginoo. Ug karon ang gupas sa Dios Amahan, ang grasya pinaagi kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo manluwas, ug ang gahom ang presensya sa Balang Espiritu kauban ka natong tanan gikan karon hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Jesucristo.